guys, what's up? Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe! For today's video mga B, ang gagawin na yung mga B ng, ng bunting bulikat mga B is may Q&A tayo mga B. Isa-isa ito mga B sa bawat isa mga B. Kaya lahat mga B, ito ay nanggaling mga B sa mga viewers mga B. Itong mga katanungan mga B ay nanggaling po sa inyong lahat mga B. Kaya po, ito po ay aming sasagutin mga B. Lahat, kung sino po na mga B mabubunod dito mga B, siya po yung unang tatanungin mga B syempre. At syempre mga B, ang magkabasa na ito mga B ay walang iba kundi siyan ang mga B. Kasi nga mga B, siya po kasi mga B nagsulat mga B. Tsaka, siya talaga nagsulat. Yes mga B, at saka mga B, ito baka magtataka kayo, saan niya ba kinuha yung mga tanong na yan mga B? Wala po yan sa comment section, kung hindi po, PM po yan sa kanya personally. Yes. So, ito yung mga B, siguro mga 1 week na sigurong iba yung ibang natanong. So, naipon-ipon. So, nakapagbuo tayo mga B, pati lahat ng Team Burikat tinanong din talaga niyan mga B. Yes, kaya mga B, syempre handa na ba kayo sa mga Q&A natin? Habang nagkakape tayo mga B. Parang malungkot ka rin eh. Natatakot kayo sa Q&A no? Natatakot kayo sa Q&A. So ay mga B, simula na kami agad mga B, mag-coffee mga B kasi nga mga B eh, nai-nervous na kami. Iba-ibang kulay ng kape natin na. Wait na B. At saka ako mga B, tago masama yung aking pakiramdam. Makakapag-upload ka ba mamaya? Hindi, mga B, walang upload din ako kasi talagang sa pakiramdam ko ba? Yes mga B, sana magaling ka na B. At syempre mga B, dito tayo mga B sa may aming bahay mga B. And syempre nagkakape-kape. And syempre mga B, kung napapansin nyo mga B, may suot tayo mga mga B kasi nga Christmas tree na. Christmas na ngayon mga B. Tsaka mga B, kakatapos lang din po namin mga B nag-vlog kayo. And mga B, yung nagpakain po kami ng mga bata. Yes. Kaya syempre mga B, ito mga B, suot na ito kanina mga bata mga B, sinuot naman namin. Diba? Pag may kuto sila. Kaya pag may kuto sila, hawa na kami ng kuto. Bala lang dyan. Charot na mga B. Ay mga B, syempre, handa na ba kayo sa Q&A mga bakla? So yung mga B, handa na rin ako mga B. Lahat po ito mga B na anong masasagot. Yes. At saka ito mga B, ano lang ito, isa lang to ha. Isa-isang Q&A lang to mga B sa bawat isa mga B. Kaya ayan, syempre excited ako. Ikaw mauna. Syempre, ayan, magbunot ka kung sino gusto magbunot. Magbunot ka. Dapat ikaw bagayan tayo. Ayan. Sino magbabasa? Ako na lang. Kasi writing ko. Ayan si Auntie Nining na bunot mo. Agad! Ito yung tanong na ito, Auntie Nining, galing ito kay Ate Maria. Ate Maria ng US. So, ito, Auntie Nining, kung hindi ka nakasama sa Team Burikat, sa palagay mo, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Ginagawa niya. Anong ginagawa mo? Gagawain ko ngayon ay magkapasan, magpawid, at maglabada. Yun ang possible na trabaho mo ngayon, Ante. Kung hindi ka nakapagsama sa mga Team Burikat. Kung hindi ako talaga nagsama sa inyo sa mga Team Burikat, ganun, ang gawain ko ngayon talaga sa ilang taon, gapas, pawid. Yan talaga yung naging source ng income mo nung noon pa? Yun talaga din. Kung hindi pa ako makapawid, nakukuhaan ko na agad ng sahod. Bayad. Nautang yung parang utangan ko na agad. Bali-bali yung bali-bali. Naka-advance na siya. Tapos pag nag-ulan ng isang linggo, siyempre hindi tayo makakuha na daw ng niyog. Tambay ang trabaho ko. Ay, ganun pala, Ante. So, paano naman, Ante, pag walang gapasan sa pagpapawid yung trabaho? Pawid ang ang trabaho ko. Sa 11 na anak mo, Ante, yan yung naging source para mapakain yung mga talaga. anak mo. Pawid, ang bongga, no? magpagpag ng yung pagpag, kahit alas 12 araw, pagpag para makakain yung mga anak ko. Binuhay ko sa pagkanan, kaliwa, ang trabaho ng anak ko. Siyempre mga B, paliwanag namin sa inyo mga B, yung ibig sabihin ng mga B ng pagpag mga B. Yun po yung mga B, yung nagtitracer po mga B, yung mga mga B, manigapas mga B. Tapos kinapatracer na siya mga B. Tapos yung parang yung duluhan niya mga B, yung parang sa paa. Yung parang dayami na siya mga B. Yun po ibig sabihin ng mga B, pagpagan po ni Auntie Nining, tsaka po inapakapakan po ng ganyan. Hindi po yung mga B, mga pagkain na pagpag. Yung tira-tira. Kumbaga, ano po siya, palay din po siya na ano po na ginaipon po na Auntie Nining. Pag naipon po siya at pwede na po siya kasi ipapatuyo po na Auntie Nining, pwede na po siyang gawing ipapagiling na po siya, magiging bigas na po siya. Yun po ibig sabihin ng pagpag. Tapos yan sa amin naman ang tawag doon, yung nanggaling sa tracer, yung mga nahulog ng mga palay. Ang tawag naman doon sa amin yung pinapahanginan. Yan mga B. And syempre Auntie Nining, grabe, palagay mo ba yung pagbablog na ito, malaki yung naging
impact nito sa buhay mo? Yes. Laki ang pasalamat ko kay Lord na nakasali ako sa inyo na ganitong kalisay. Kung saan nyo ako dalahin, sisikap pa rin talaga ako na siyempre alang-alang sa mga anak ko na para yes, ang galing natin mo ko sila pakainin. Yes. Ayan, syempre salamat sa inyo mga B. Ayan. Ganon. So ayun, magpapangalawang bunutan tayo mga B. Ayan, bunutan. Ako na magabunot naman. Ako magabunot. Ako kasi nagsulat mga B, kaya yung writing ko hindi nila maintindihan. Kanino kaya itong? My God! Kaya ako na magbasa nito. Bilang Ann Kalaman, kailan mo balak tanggapin ang sarili mo bilang ikaw? Ala, totoo. Biyang-bira ng tanong na yan. So, by the way, mga B. Actually, ito mga B, ito mga B, is nanggagaling po sa inyo ito mga B. Ayan, kasi bilang maging confident sa sarili mo. Galing yan kay Ate Ana, yata. Kay Ate Ana. So, ayan. Sa mga viewers natin. Ayan, sa mga viewers natin. Canada ito, Canada. Ayan mga B, makinuin mga B ha. So, ayan, ulitin ko ha. Bilang Ann Kalaman, kailan mo balak tanggapin ang sarili mo bilang ikaw? Actually mga B, unti-unti ko na natatanggap yung sarili ko, di ba? Ito lang naman yung flaws ko sa buhay na ang problema ko na dyan. Pero ngayon mga B, nagkakaroon nga ako talaga ng realization sa buhay every night. So, sabi ko, kung akin ito lang yung problema ko, yung iba naman, yung iba nga walang ang paa, walang ang kamay. Unti-unti ko lang tinatanggap mga B, yung ito lang naman yung flaws ko, yung impulse lang naman yan. Pero, ano mga B, nagkakaroon tayo ng realization sa buhay na yung iba nga mas masahol pa sa pinagdadaanan ko. Why not na parang gayahin ko sila na sila nga kinaya nila, why not na ako na kumpleto na ito lang naman at meron may utak naman tayo kahit paano mga B. Actually lahat tayo may kakaya na may iba-ibang tayo ng sukat ng talino at galing. So yun mga B, parang something na kinaya nila, kakayanin ko rin, 'di ba? Ito lang naman. So baka pero mga B, hindi ibig sabihin nun mga B na hindi na tayo magkakaroon ng tinatawag na self-development or na something na kung may paraan naman para kahit paano ma-remedyohan yung mga bagay na pinoproblema natin, gagawin natin yun mga B, pero hindi natin pipilitin na wala tayong kakayanan. Yung sa tamang panahon mga B, doon tayo aatake para tugunan yung mga problema nating kinakaharap. So, doon mga B, kaya for now talaga self-acceptance talaga is the best, di ba? Yes, So yan Anan, tanggap mo na rin ba yung sarili mo? Yes, mga bilang mo ngayon, di ba? Medyo out na ako ng konti. Yes, nakakaproblem mga B. And syempre, proud na rin ako mga B na kahit na ako natin mga B, tanggap niya sa sarili niya. Kasi nga, bilang Ann Kalaman nga, syempre, diba, meron siya sariling utak, tsaka matalino talaga sa mga B. Meron siyang talento sa pag-aaral talaga. Ang dami niyang kaalaman at tsaka nakaka-proud siya ang mga B sa ganung niya, sa ganyong talented siya. Talented siya, And syempre, magpangalawang bunot na naman tayo. So, ayan, ikaw na magbunot B. Sana nasagot ko mga B yung tanong ng maayos. Kasi biglaan talaga si Ate Isabel kasi ng United Arab Emirates yung nagtanong. Oh my God! Para kay Nining Liet. Ang tanong na ito ay galing kay Ate Ana ng US pala. Ito, Nining Liet, sa iyong palagay, 5 taon mula ngayon, anong buhay na kaya ang naghihintay para sa'yo? Gets mo na. Sige. Ulitin mo ng pangalawa. Sige, sa pangalawa katag ka. Mga B, kinakabahan kasi sa mga B. Nining Liet, sa iyong palagay, 5 taon mula ngayon, anong buhay na kaya ang naghihintay sa'yo? Siguro, magayaman siguro. Ano? Ay, magayaman. Malay mo, why not? Malay mo, maka-aon-aon kami sa hirap. Pala kumakasaw ka ng apam. Malay mo makasawa ka ng apam, di ba? Huwag mo na mag-asawa niya. Aroy! Ilan taon ka na ba ngayon? 25. 25? Oh, 30. 30 years. Pag nag-30 years old ka na, ano kayang buhay yung meron ka? Palagay mo. Mag-asawa ka na rin kaya? Siguro mag-asawa ka kaya o hindi? Hindi. Depende sa Hindi mo na. Sa'yo mo ba, depende sa tadhana. Hindi, ako pa rin mag-asawa. Oo. I-enjoy niyo na yung buhay niya. Yung pagiging dalaga niya. Oo. Ano yung papakay ko sa magiging anak ko? Yes. Tumpak. Tama ning kasi nga sa hirap ng buhay. Yes, kasi nga napagdaanan din kasi na Auntie Nining lahat Auntie Nining 13 years old pala nag-asawa ka na, di ba? Nag-asawa na siya. Oo. Ang lahat naranasan ko. Kaya pala mga big. Siyempre mga big. Habang bata pa tayo, i-enjoy muna natin. Diba? Huwag muna tayo mag-asawa. And syempre, kailangan mo rin kumbaga mag-travel lang. kung saan. Saan mo pabalak mag-travel? Yan, Ay, ganun. Gusto mo rin mag-ganun. Diba, Korean, may kasi ako mga business mga movie. Makinak ko si Dongkok. Si Dongkok?
Jungkook daw mga be. Si Jungkook? Si Jungkook, okay. O sa'yo, bunot ka na, ay, sini, Antinining na. Antinining, bunot ka na. Ano hiyatain dyan ah? Sige na. Dalawa tayo. Ay, ito ang tanong na ito ay kay Jupadam. Kay Jupadam, ayan. Excited ka na ba, be? Ito ay galing kay Ate Sheila ng Australia. Grabe, ang dami kasi nagtatanong sa kanya sa Baya PM. So, nagpili kami. Ito, si Jupadam. Anong dahilan bakit di ka nagsha-shoutout? Palagay mo ba, mababago mo pa ba ito? Oo. Kaya hindi ako ganong nagsha-shoutout, pero sa mga solid na supporters namin and sa mga nag-sponsor talagang nasa shoutout ko lahat yun. And then siyempre naman be, talaga kung ito sabi ko na ito kung bakit hindi talaga ako madalas na nagsa-shoutout kasi nga po as in nabubulol ako. Katulad si ate, ano yung sinashout? Yun hirap na hirap ako magbigkas ng pangalan niya as in. Nahirap ako magbigkas pero pipilitin kong yung lagi yung sinasabi sa akin na mag-shoutout sa lahat ng mga sulit na supporters, sa lahat ng sumusuporta sa amin. Nagagawa ko naman pero yung mga yung karamihan na nagpapa-shoutout sa akin is hindi ko talaga lahat nasa shoutout. Yes. Pasensya na po. Yes, perfect. So magtatanong ka na naman. Yan, ikaw na, bunot ka na. Ang tanong ay para kay Edgar. Ay, ito. Ayan. Ito mga B galing kay Kanino? Ate Morissette. Muntik na lang naging unset. Muntik na Morissette ng Japan. Ito Edgar. Shout out po. Yes, shout out Ate Morissette. Shout out po. Kung bibigyan ka ng pagkakataon makipagbalikan ang asawa mo sa'yo, bibigyan mo pa ba siya ng chance na makipag-ayos kay nabulol ako. Edgar, kung bibigyan ka ng Ayan, Edgar, ito mga be, para po sa akin to mga bing question mga be. Kung pagbibigyan ka pa ba ay kung bibigyan ka ng ng pagkakataon na makikipagbalikan ang asawa mo sa iyo, bibigyan mo pa ba siya ng chance na magkaayos kayo? Oo o hindi at bakit? Syempre oo ba kasi nga alam mo kung bakit mga bibigyan kung bakit na makipagbalikan talaga ako gusto makipagbalikan. Hindi po abot sa mga financial mga biha. Kumbaga kasi sobrang na-appreciate ko lahat ng mga yung mga niya sa atin, yung mga naitulong sa atin, hindi lang po yun, tsaka marami akong memories na hindi mawala-wala sa puso ko at tsaka sa aking isipan mga be, kasi alam mo siya yung taong na nagpasaya sa akin, na nagbuo ng puso ko that time na noon kami pa mga binong nung doon kami mga bi sa Coron, kasi actually mga bi doon ako sa Coron dati mga bi, tsaka doon kami nagkakilala sa sa TikTok, and doon kami unang minag-meet mga bi sa Coron mga bi, mismo doon sa lupa na na yung mga bi na binili namin mga bi. Syempre masaya ako mga bi, at syempre gusto ko makapagbalikan talaga sa kanya mga bi. Wala na akong mag-isip pa mga bi kung makipagbalikan man ako o hindi, na makipagbalikan talaga ako mga bi. Pero nasa kanya pa rin naman yung decision nga, 'di ba? Kung talaga, kung gusto niya pa rin naman sa akin. Pero ako talaga tanggap ko siya. Proud ako sa kanya kahit matanda siya sa akin, and age doesn't matter naman pagdating sa pagmamahalan, 'di ba? Yes. Kaya ako talaga mga iramdam ko yung pagmamahal niya lahat sa akin, at ang tiwala mga binibigay niya sa akin ay mga tiwala na binigay niya sa akin na gusto kong ibalik sa kanya mga bi. Tsaka mga biha, kumbaga inaano ko na sa sarili ko mga bi na meron ako po talaga, may pagkakamali po ako mga bi, kaya kung bakit naghiwalay talaga kami, kasi mga bi kumbaga siguro na hindi ko siya napunan ng time, na hindi ko siya yung parang hindi ko siya nabigyan ng oras na parang kausapin ngayon, lagi kasi akong busy, parang gano'n na ina-admit ko mga bi yung pagkakamali ko, para alam niyo na po talaga mga bi kung ano po yung dahilan. Isa rin po siya sa dahilan mga bi, yung wala kaming communication, yung nawala kami ng communication ng mga bi, ng dahil sa yung parang sa friendship ko that time. Hindi po sila Jupa ng mga bi. Yung mga kaibigan ko po na mga taga dito lang din po, yung mga ibang kaibigan ko po, na parang lagi ako kasama ko sila. Alam mo mga be, kaya yun po yung dahilan ko bakit hindi ko siya kung bakit hindi ko siya nabigyan. Kaya nagkaroon kami ng gatong misunderstanding, and syempre wala naman kayong closure mga be. Actually wala para makayong closure mga be, and syempre excited din ako mga be na sana magbalikan kami, and wish ko ngayong Pasko, ngayong December, ngayong palapit na papasko na mga be, na maging okay kami mga be. Ayun lang, and syempre maraming salamat po sa kanya. Sobrang na-appreciate ko siya at mahal na mahal ko po siya hanggang ngayon. Yes, thank you. So by the way, may isa pa palang katanungan nito. Ako na lang magbunot ba? O ikaw na? Ano naman? Akin pa rin ba to? Hindi ko alam. Ayan, akin pa rin nga. Ay, okay. Ang tanong ay galing kay Kuya Junel ng
ng Tarlac. Ay, bongga. Taga-Tarlac lang pala po. Edgar, gaano kahirap lumaki sa isang broken family? Ano ang natutunan mo sa iyong family kahit lumaki ka na wala ang iyong ama? Ang hirap, B. Sobrang actually mga B, ang hirap mga B sumulat sa pool pala mga grade, ano pala ako mga B, grade 7 ako mga B. Wala na po agad sila, wala na po agad yung papa ko at saka mama ko mga B, naghiwalay na po sila. And syempre that time na nag-aaral po ako, hirap na hirap din po ako sa financial para po may pagpatuloy ko po yung pag-aaral ko na syempre, di ba tayo naman mga anak, di ba? Kailangan natin ng tulong na yung papa natin, di ba? At saka yung papa ko talaga actually mga B, siya po talaga yung may trabaho mga B, tsaka yung mama ko nasa bahay lang po, inaalagaan po kayo mga anak. And syempre inaasahan din po namin yung papa po namin na magpapadala sa amin. Ngayon po na ganun, sobrang hirap na naghiwalay sila sa dahil lang sa pambabae, ganun ba? Oo, ganun. Mahirap. Mayroon na sila agad na mayroon agad si papababae. Ang sakit nung bata pa ako, oh my God. Sobrang sakit, syempre, nakakaiyak talaga mga bina. Yung alam mo yung in-expect natin na na magtatagal yung pamilya natin, yung mama at papa natin, 'di ba? Na yung pala ngayon binawala na sila, naghiwalay sila nang dahil lang din, tsaka meron din kasing 'di ba yung mga asawa rin kasi nag-aaway tas bongga rin mga mambugi-bugi ganyan. Hindi ko na po banggitin mga biha kung yung talaga yung, pero yun lang siguro mga be, siguro hindi na rin nakayanan ni mama yung ganong issue mga be sa pagiging ni papa. At saka, and syempre saka mga be, gusto ko rin maging mga be na mga be na yung parang yung parang maging masaya na lang din ako nakasama mama ko, pati mga pamangkin ko, pati mga kapatid ko. Okay na sa akin mga be na kahit mayroon ng kinakasama yung papa ko, okay na po sa akin yun. And basta importante po, mayroon pa rin kaming yung parang communication din sa isa't isa. And syempre ngayon wala na kaming communication kasi nga hawak ng babae yung account niya, tsaka yung babae yung nag-ano sa amin. And then gusto kong pagkakataon mga be, halimbawa po na makapag-ayos, hindi man makapag-ayos, kumbaga magpunta yung papa ko sa bahay namin ganyan. Welcome, pero hindi kasi syempre meron na may lamat na. Pero may kanya-kanya na rin sila. May kanya-kanya pamilya na. Mahal ko yung papa ko bilang ama ko, syempre bilang kadugo na anak niya ako. Mahal na mahal ko yung papa ko, junior pa ako, di ba? Pero welcome ka rin siya. Sa bahay nila siguro, hindi ko alam. Basta love ko yung papa ko kahit ganyan siya. Mahal ko siya kasi bilang ama ko. Ayan. So dahil dyan mga big, grabe talaga yung mga bitawan ng mga words, talagang something very impactful yung bawat nating binitawan, and may aral. At saka sa tagang hindi lang naman si GR yung nakakaranas ng ganun, sobrang ang daming tao talaga na nagsasabi. So Edgar, follow-up question. Yung akala kasi ng mga viewers natin na masayahin lang daw ako, yung halakha ko, yung yung energetic ko, na parang gano'n na akala nila wala akong problema. Marami akong problema ngayon mga be, marami akong pinagdadaanan, pero patuloy pa rin po ako sa hamon ng buhay bilang anak po, bilang ako po yung paano nakakatulong po sa magulang ko, sa mga kapatid ko ganyan mga be. I can handle myself mga be, bilang ako, bilang si Edgar mga be, hanggat malakas pa ako, hanggang kaya pa ng buto ko, hanggang kaya pa ng katawan ko mga be, lalabanan ko yung sa hamon ng buhay mga be, para sa pamilya ko. And gusto ko maibigay yung mga gusto yung mga minimithi ng mama ko, like yung hindi pa namin naranasan dati. And paunti-unti pala mga be, and syempre hindi ko man tumasabi sa mama ko ngayon mga be, sa harap-harapan niya, pero sa isip at sa puso ko mga be, gagawin ko para sa kanya. So Edgar, follow-up question. Ano yung may papayo mo sa mga kabataan na katulad mo na dumaranas din ng isang problema ng pagiging broken family? Paano nila ma-handle yun? Ano yung lang, magtiwala lang sila sa bawat isa. Sa bawat isa. Pati sa antinin, pati ako na rin ito na antinin. Kasulpot. Kumbaga mapapayo ko lang sa mga kabataan na yung broken family, and syempre huwag tayong panghinaan ng loob, lumaban lang tayo. At syempre kung sino may nakasama natin sa bahay natin, like halimbawa hiwalay yung mama at papa natin, di ba? Tapos yung mama natin, yung mama lang natin, yung mga kasama natin, yung papa natin hiwalay na. Ang isipin natin mga BI, lumawan tayo sa hamon ng buhay para sa ating mama, sa ating magulang. And syempre yung papa natin, wag din natin yung parang wag natin talikuran yung ama natin dahil sa mga nagawa niyang pagkakamali. Hindi dapat sa ganung paraan mga be. Kung magtatanggapin pa natin yung papa natin kasi nga syempre hindi natin hawak, pero kasi magulang pa rin natin siya Kaya ngayon mga be, payo ko lang sa inyo mga be, and mag-aral lang mabuti sa mga broken family diyan na mga kabataan. Mag-aral lang mabuti pag nakapagtapos, and matupad yung mga pangarap nyo, makakasama at matutupad nyo rin yung mga pangarap ng magulang nyo. At saka alam ko naman yung mga magulang natin yung kumbaga yung
kung bakit tayo pinapaaral, siyempre para matupad yung mga pangarap natin. Siyempre, kumbaga suklian natin yung mga kabutihan na ginagawa ng magulang natin, yung pagiging sacrifice nila para mapaaral at mapatapos lang kayo mga kabataan, di ba? Kaya ibalik natin yun sa magulang natin. Kaya ako mga be, hindi man ako nakapagtapos sa pag-aaral, gagawin ko yung the best mga be para sa mama ko. At siyempre hanggat nabubuhay pa siya sa mundo na kinakatayo natin, gusto ko iparamdam sa mama ko na mahal ko siya, hindi lang sa mahal ko siya, kumbaga gusto ko iparamdam sa kanya yung bilang anak ako. Yes, perfect. So, grabe mga Bino, yung parang ngayon na-switch tayo into serious topic talaga. Grabe yung yung mga impact ng mga binitawang tanong ng mga manonood natin. Kaya grabe talaga mga be. So ngayon mga be, unti-unti nyo nang nakikilala yung bawat isa, lalo na sa side ni Edgar na alam ko yung iba sa inyo na bigla na sa kabila ng mga matatamis niyang ngiti, may pait pala siyang dinadala. So, may mga bagay siya na ikinukubli na ngayon ay unti-unti niya nang naisisiwalat sa inyong harapan mga be, para nang sa ganon, kumbaga maging aware tayo sa bawat pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya yun, unti-unti mo nang nailalabas yung parang yung mga pait na nadanasan mo, di ba? Parang magaan siya sa loob, di ba be? Masarap siya sa pakiramdam. And so yung mga be, pagpasensya nyo ng mga be, si Jupad mga be, hindi po siya makapag-upload mga be kasi may sakit po siya ngayon mga be. And syempre mga be, hanggang dito na po yung video natin mga be, at magpapaalam na po tayo mga be. Ayan, sana po mga be, na ano nyo po yung mga hinanain namin sa buhay na yung mga be. At mga be, masaya po ako na ilabas ko po yung mga hindi ko po na ikwento yung buhay ko, at yung mga yung mga ni Ana, tanggap niya na rin sa sarili niya, kay Jupadam, kay Nining, lahat po mga be. Maraming salamat po mga be. Ayan, kung bago pa lang po kayo sa aming YouTube channel, huwag nyo na pong kalimutan mag-subscribe, and syempre click the notification bell para po lagi po kayo updated sa ating mga video mga be. And syempre don't forget to subscribe to Team Burikat ang Palawan mga be. And syempre bye bye mga be. Bye bye na mga be. I hope nagustuhan yung episode natin today.